90% ng Shopee at TikTok sellers mawawala na in the next 3 years. Sa video na to, I want to talk about the future of e-commerce. Alam mo ba na 90% of TikTok and Shopee sellers ay mawawala na in the next 3 years? At hindi ito hula-hula lang. Nakita ko nang nangyari ito sa China and nangyayari na ito ngayon sa Pilipinas. Dati, ang e-commerce sa China, kahit ano ang benta mo, kahit ano ang i-post mo, bumebenta siya. Nagkakaroon ng sales at nagkakaroon ng movement. Pero ngayon, nag-iiba na ang laro. And the main reasons why our platforms are now focused on generating revenue. Di mo ba napapansin na every single year, tumataas ang mga platform fees? Lumiliit ang kita ng mga sellers at nagiging mas competitive ang market. At ang resulta, karamihan ng mga small and micro sellers ay nalulugi na at nag-quit na ng e-commerce. At sa e-commerce ngayon, kung gusto mong makabenta, hindi pwedeng post lang. Kailangan mag-i-invest ka sa marketing. Kailangan may live selling ka, nag-i-invest ka sa ads, at may marami kang affiliates. Lahat yan required na ngayon para lang makabenta. At dito, lumalabas ang problema. Karamihan ng mga small sellers hindi na nakakasabay. Walang pondo or kulang sa knowledge. Yung mga stores na sobrang liit lang ng margin, napipilitan silang makipagsabayan sa presyo at mag-invest sa marketing. At ang resulta, nalulugi or kumukonti ang sales. Pero dahil sa mga rising fees, mga taxes, and intense competition, nauubos na rin ang margins nila. Wala nang natitirang profit para mag-scale at mag-invest. And I'm sure napapansin mo yan. Paliit ng paliit ang kita, pakonti ng pakonti ang benta. Kaya kung gusto mong maging successful sa e-commerce, branding is non-negotiable. Kailangan mo magkaroon ng branding para mataas mo ang presyo mo at makapag-invest ka sa tamang marketing. And I'm going to give you the harshest reality sa e-commerce ngayon. Platforms like Shopee and TikTok, hindi na yan para sa mga maliit na sellers na maliit lang ang puhunan. It's optimized now for big brands and big sellers na willing mag-invest sa platform at sa ecosystem. Kaya kung maliit na seller ka pa lang doing 6 figures per month, kailangan mo nang gumalaw. But don't worry, you still have time. Pero remember, sobrang bilis na nagsasara ng window. In the next few years, branding will separate those who thrive and those who disappear. Pero kung magsisimula ka ngayon, habang konti pa lang umaaksyon, magkakaroon ka ng golden opportunity na makabenta ng malaki at kumita ng malaki. So first, gusto muna kitang bigyan ng backstory kung bakit ko ginagawa ang video na to. Nakita ko na to honestly sa China at kung papaano nagbago ang buong e-commerce landscape doon in less than 5 years. Yung mga sellers na nakafocus lang sa volume, walang kita at walang branding, unti-unti na silang nawala. Dati sa mga platform tulad ng Taobao, Douyin at JD.com, ang labanan ay puro presyo. Price war dito, discount doon. Pero after a few years, napansin ng platform na hindi sustainable ang ganitong sistema. Bumababa ang quality para makasabay sa presyo at humina ang customer loyalty. Kaya nagbago ang direction ng mga platform. Mula sa price first, naging brand first na ngayon. Mas pinaprioritize ng platform yung mga may brand at may long-term customer loyalty. Yung mga nagla-live, nagko-content at nag-i-invest sa marketing, sila yung mga binibigyan ng exposure kahit na mas mahal yung item nila. At ito ang pinaka-interesting na part. The same thing is already starting to happen here in the Philippines. And I'm sure nakikita mo yan. Mas pinaprioritize na ng algo yung mga consistent at may quality. Pareho ang playbook actually. Mas delay lang sa Pilipinas ng ilang taon. And this right here is the opportunity for you. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit slowly namamatay ang mga maliliit na sellers ngayon sa platforms. Hindi lang ito dahil sa algorithm, but based on economics of platform. Every year, tumataas ang platform fees. Tumataas ang ad costs, commissions, logistics, at yung mga shipping subsidies and mga vouchers. Dati, manageable pa. Pero ngayon, halos lahat ng kinikita mo napupunta na sa sistema. At ito ang pinakamasakit na part dyan. Lahat yan, intentional. Hindi na gusto ng platforms na puno yung marketplace nila ng mga low quality and cheap na products. Gusto nila yung mga malalaking brands at mga malalaking seller na long-term handa
magandang magbayad sa ads. Consistent sa pag-produce ng content, kaya mag-build ng malaking customer base. Let me paint a picture for you. Dati, kung nagbebenta ka ng 100 pesos na item at 20% na margin, kumikita ka pa ng more or less 10 to 15% after the fees. Pero ngayon, kung 20% ang margin mo, 25% mapupunta sa platform, may ad cost ka pa, may affiliate cost ka pa, at hindi pa natin sinasama dyan yung mga discounts and mga vouchers. Anong matitira sa'yo? Almost nothing. Abono ka pa. So let me ask you this. Paano ka kikita kung isang seller ka lang na lumalaban sa sobrang daming sellers at nag-aagawan sa pinakamura na presyo? And tandaan mo, hindi na babalik sa dati ang industry. Habang lumalaki ang Shopee at TikTok, tataas at tataas lang ang margins. And that is why you need to act now and you need to act fast. At ngayon, papasok naman tayo sa golden opportunity. The opportunity for you to transition. Meron ka ng traffic, may data ka na, at may customer base ka na. Kailangan mong gamitin yan para i-brand ang best-selling products mo. Lagyan mo ng identity, packaging, message, and value. Imbis na makapaglaban ka sa presyo, dagdagan mo ang value proposition ng items mo. Lagyan mo ng branding, make it higher quality, and make your product justify a higher price. And yes, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, bababa ang benta mo. Pero that is an adjustment na kailangan mangyari para makapag-survive ka long term. Bababa lang yan for a couple of months. But with the right strategy and the right execution, kaya mo ring pataasin yan. And after that, it can only go up higher. Remember, after 3 years, kung wala kang branding, wala kang store. Yung mga maaga nag-build ng brand, sila yung magiging 10 million to 20 million stores in the next few months or years. Kung hindi mo pa nasisimulan mag-branding, now is the perfect time. At mas maganda, masimulan mo na ngayon before it's too late. So now, let's talk about specifics. Ito yung mga aksyon na pwede mong gawin as early as now. So first, you need to build your brand identity. Pumili ka ng colors, message, and tone ng store mo. Importante na consistent yan in every aspect, whether it be your product listing, the content that you produce, or the ads that you run, because dyan ka maaalala ng customers mo. Second, you need to put quality and experience first. Hindi na pwede yung basta benta, basta ship out, as long as bumenta. Bahala na yung return rate. Kung gusto mong magtagal, you need to establish a good quality and good customer experience. Yan ang magdi-differentiate sa'yo sa ibang sellers. Yan din ang magiging reason kung bakit babalik-balikan ka ng mga customers kahit wala kang ads or kahit hindi ka pinupush ng platform. Third, you need to learn to price with confidence. One of the biggest mistake na I see sellers make ay takot sila magtaas ng presyo. Takot sila na mawala ng benta, takot sila mawala ng customer, at ang resulta, maliit yung margin, walang pang invest sa marketing, at halos nalulugi na. At nandito ako para sabihin sa'yo na mali ang strategy na yan. Sa e-commerce ngayon, dapat hindi ka takot magpresyo ng mataas as long as malinaw ang branding mo at maganda ang quality ng product mo. When people trust your brand, hindi lang product ang binibili nila. They buy your story, your reputation, and an overall quality experience. Actually, nakakatawa nga, takot mag-price yung mga small sellers ng mataas, kaya wala sila pang invest sa marketing at branding. Ang resulta, walang benta. Pero if you just price higher, pwede kang mag-invest sa marketing, pwede kang mag-invest sa branding, and the result ay magkakaroon ka ng mas malaking benta at kita. Number 4, you need to invest in visuals and content now. Kung seller ka at wala ka pang content strategy, kailangan mo nang magsimula now. Platforms are moving to interactive buying nowadays. Isipin mo, sa TikTok, ano ang biggest reason kung bakit bumibili ang mga customer? Tama, videos. Kaya kung wala ka pang tamang content strategy, you are leaving so much money on the table. You need to start putting contents out there that tells the story of your brand and the quality of your product. People don't just buy products now. They want to connect. And number 5, you need to take advantage of the marketing tools within platform. Sobrang daming sellers hindi alam yung mga review price, targeted affiliate campaign, different kind of ad setup and tools, at ang resulta, sobrang underutilized na mga in-platform tools that are meant to help you grow. We are entering a new era of e-commerce today. It's not about price anymore. It's about branding, it's about content, and it's about more than just the product and the price. Kung isa ka sa seller na tinutukoy ko na wala pang tamang branding at strategy, you still have time. There's 1 or 2 years left for you to adapt and change. And I promise you, kung magagawa mo to ng tama,
this will be the greatest opportunity ng e-commerce journey mo. So start acting now. Establish a brand, start creating content, use the in-platform marketing tools, and make the most of the opportunity that you have today. Kung nagustuhan mo ang video na to, I want you to check out other videos in my channel similar to this because sobrang dami kong content that are meant to help you scale and thrive in the e-commerce marketplace today. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.